po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, eto, magpapakapal tayo at magre-repa tayo ng mga aglo natin. Specifically, itong ating Snow White. So ito ang isa sa pinaka-favorite natin when it comes sa aglo dahil na rin dun sa kulay o patterns ng mga dahon na meron siya. Yan, i-share ko sa inyo kung bakit napakaganda ng halaman kapag pinagsama-sama mo. Kumbaga, syempre, pagka makapal kasi ang isang halaman, doon mas na-appreciate yung ganda nila eh. Pagka makapal yung dahon, talagang lush, doon mo mas makikita yung ganda ng mga halaman. And syempre, minsan medyo matatagalan tayo bago natin mapakapal yung isang halaman. At ang isang ginagawa ko talaga, ay para, halimbawa, kung gusto ko nang mag-display ng halaman na ganito, eto, pagsasama-samahin natin yung mga halaman na single lamang o singgilan, tapos yun yung isasama natin. At ngayon, iibahin natin yung ating paso na paglalagyan para kasing mas maganda kung dito natin siya ilalagay sa rectangular pot naman. So yan. Siyempre po, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, na andi dito po sa screen yung aming complete address. So eto yung ating paglalagyan, rectangular pot. Ayan, ano lang siya, kulay puti. Ito lang kasi yung yung available na pot na rectangular na nakita namin, na natira dito pala sa garden. And syempre, gagamitin nating mixture, itong yung lagi nating ginagamit. Mixture ng tuyong ipa ng palay at saka ng garden soil. And eto, nasa garden kasi tayo ngayon eh. Lalagyan na natin ng lupa. Actually, kung ako lang, sa tagal ko nang gumamit ng ganitong panadyok, mas komportable siyang gamitin. Hindi naman mas komportable, pero yun, parang gano'n na nga rin. Mas komportable at saka mas mabilis. Lalo na kapag nagsasalin ka ng plastic sa mga ganitong nursery bag na taniman, mas mabilis to kasi mas marami siyang nasasadyok tsaka wala siyang tapon. Kaya ito yung mga improvised na panadyok na talaga namang napakatagal nang ginagamit dito. Kahit anong bote, actually na plastic, bote ng ketchup o kung ano man, yan yung kadalasang gamit dito sa garden. Ito pala, itong mixture na to, ayan napansin ko lang, na bukod sa rice hull, meron din siyang kusot ng nyog, yung coco coir na kahalo. So yan, tatlong klase pala o tatlong mix. And punuin muna natin ng soil. Pagkatapos tsaka natin isasalansan yung ating aglo. So ayan. Ito namang mga itong mga aglo natin na to, itong Chinese evergreen natin, mga mga established na to. Pero syempre, mas maganda pa rin kung halimbawa, bago natin siya ilipat dito sa ating pot, tanggalin na rin natin itong mga pangit niyang dahon. Kasi na rin siya kumbaga para pag inilipat mo dito sa pot natin, wala nang makikita pang kahit na anong sira at pangit na dahon. Since magiging makapalatlash naman na sila dahil pagsasama-samahin natin sila. Ayan, katulad nito. Medyo may mga pangit siyang dahon tsaka sira at hindi na maganda. Yung bang hindi na naka-drop, yun yung tatanggalin natin. Kasi marami naman to ang kinuha ko ay 10. At sa tingin ko, eksaktong-eksakto lang sila dito pag pinagsama-sama. So kung mabawasan man ng ilang dahon, walang problema. So cut na lang natin. Tsaka ang kinuha ko pala ng mga halaman ay at least yung magkaka-height na. Para hindi ka na mahihirapan din na mag-arrange. Siyempre, mas magandang tingnan sa halaman o dito sa gagawin mo na pantay-pantay sila, lalo na kapag sa rectangular pot mo sila ilalagay. Katulad ng isang to, para may bagong na siya, magdadalawang puno na siya. So, ito yung isang baby niya na aglo. So, linisin muna natin siguro na isa-isa itong mga natin, itong mga aglo natin bago natin sila i-transfer. Actually, pagka gantong madilaw, nabubunot na siya eh. Kita nyo? Madali siyang bunutin kapag yung madilaw na talaga. Ayan kung makikita nyo naman, ito ay nasa 4x4 na nursery bag. Pagka ganito, akala mo parang hindi maganda, hindi masyadong pansinin. Kasi syempre, pangit pa yung lalagyan niya eh. Ang isang nakakatulong talaga at nakakapagpaganda pa dito sa mga halaman, yung syempre pot na pinaglalagyan niya. And kapag halimbawa, nabili ng maramihan or boltuhan, ganito talaga yung mga mabibili natin.
And itong ginagawa natin na to, ito yung kumbaga parang pruning na maaari natin or kadalasang ginagawa sa mga aglo. Pagtatanggal ng mga dahon na sira or pangit, ay yan yung isang pinaka care na ginagawa sa mga aglo. Okay naman, itong isang to so far okay naman, so wala tayong tatanggalin dito. And then ito medyo isa sa pinakamataas yata natin. Ito yung pinakaalangan ang size. At saka as much as possible kung maisasagad nyo yung cut, mas maganda para hindi kita. Since ito naman kasi ay ilulubog natin, kaya kahit medyo nakausli ng konti or nakautlaw ng konti yung pinagputulan, okay lang. Kasi matatabunan din naman siya. So ito yung pinaglalagyan niya. Kung manonotice nyo dito sa kanyang soil na pinaglalagyan itong aglo natin, siya ay puro na rice hull. Ayan o. Wala siyang kahit na anong halong lupa. Pwede din naman talaga na halimbawa purong rice hull lang. Kasi ano naman yan, well drained naman yan na mixture pwede natin gamitin. Ang problema mo nga lang, pagka ganito kasi na rice hull lang puro, maano siya, magalaw yung halaman. Konting hangin lang natutumba or nawawala sa pwesto, yun yung isang disadvantage kapag purong ganito. Hindi ma-hold ng position o hindi ma-hold ng halaman yung position niya. Yan, oh. So talagang buhaghag siya, malalaglag at malalaglag. And yung soil yung roots niya, ito. And ito yung roots niya, okay naman, healthy naman, white roots at wala namang kahit na anong nabubulok na ugat. Hindi na natin siya babawasan ng ugat. Yung ugat niya, ibinilot na lang natin katulad ng ginawa. Kasi sa tingin ko, kaano lang din ito. Kata-transfer lang. Pinag-ano na sila. Kumbaga naakat na siya at napag-separate na siya, napag-single-single na siya. Kaya yung ano niya, organisado or nakapulupot nung kinuha natin doon sa nursery bag. Pero established na naman siya. So yan, tsaka na natin dadagdagan ng soil later on. Tapos kuha lang tayo ng panibago. At ito namang kapal niyang mga yan, depende na lang kung ano yung kapal na gusto nyo o hinahabol nyo. At least, syempre, mas makapal ang gusto nyo, mas marami kayong dapat ilagay. Or mas marami kayong dapat pagsamasamahin mga halaman. And kapag halimbawa, sa tingin nyo, medyo mas mataas pa ng konti yung yung halaman na yun compare mo dun sa katabi niya, kayo na lang yung kumbaga i-adjust nyo na lang yung lalim ng pagtatanim na gagawin ninyo. Para at least naman, pagka natapos kayo, halos pantay-pantay sila at hindi sila magkakaiba ng height. Tsaka kung halimbawa, nakikita nyo yung sapatos ko, wag na lang kayong magpa-distract. Kasi ano yan leather yan ito talaga uniform dito sa garden. Napakaganda nito, leather na leather, hindi nakakapasok ang tubig diyan. Kaya mas maganda to actually. Mas maganda pa to sa bota. Kasi yung bota mataas tsaka maluwag. Ito fit na fit Kaya magandang gamitin. Ang problema mo lamang ay kapag halimbawa nakalimutan kong magpalit mamaya ng sapatos. Tulad nito, medyo mataas tong isang aglo na to, kaya medyo ilulubog natin siya. Compare mo dun sa iba. Kuha tayo ng halos kasing taas niya pa. Kita nyo umugat yung mga aglo. Sobrang sobrang lalaki at saka ang haba. Nasa 4x4 siya na nursery bag. Imagine nyo, single lang siya na puno pero ang kapal o ang laki na ng ugat niya, ang tataba ng ugat niya. So mahahaba yung ugat niya pero hindi na natin babawasan o ikakat. Iaano na lang natin katulad nung ginawa dun sa isa, parang ipupulupot nyo na ganyan. Wala namang problema dyan sa mga kahit pasabihin mong ibibilot mo or ipupulupot mo yung ugat niya dun sa kanya. At least hindi na masyadong may stress yung halaman kasi hindi natin nilikot or pinutulan yung kanyang ugat. Ito hindi ko alam kung magandang soil to kasi binili na namin to ng ganito yung nasa nursery bag na siya, pero mapapansin nyo yung ibabaw lang yung nakikita ko, yun lang yung parang dinagdagan lang siya noong mixture na meron tayo o yung ginagamit natin dito. Pagkatapos yung iba niya na siya yung pinakailalim niya parang putik.
sobrang itim na parang, ewan ko kung anong lupa tong ginamit nila dito, pero parang hindi maganda oh. Kasi nagbubuo-buo siya, nadikit siya sa ugat. Kaya ang nangyayari niyan, hindi masyadong makagrow yung ugat niya. Kaya mabuti na lang, pinaltan natin. So yan, kaya huwag nyo nang gagamitin. Kung halimbawa, ganun yung soil na makikita nyo, much better kung magpapalit talaga kayo. So last two na tayo, may dalawang space pa para dito. Kung ginawa nating single lang kasi to, hindi natin dinoble yung bawat part, medyo manipis pa rin siyang tingnan eh. At least ito, ang aglo, mabilis kumapal, mabilis magkaroon ng panibagong puno. Ito, kahit pa sabihin mo dinoble na natin siya, meron pa ring space para mas para dun sa mga bagong sisibol na mga puno. Kaya mas mapupuno pa siya ng dahon bukod dito sa ating mga inilagay ngayon. So last one, dito sa ating pinaka corner. At pagkatapos nito, lilinisin naman natin yung paso natin. Kasi medyo naputikan siya eh. Ayan. Ayan, natanim na natin lahat. Ngayon pupunuin na lang natin. And bago natin punuin ng lupa, kumbaga i-forma nyo na siya kung ano yung, kung halimbawa merong tabingi, merong nakatagilid. Ito na yung parang pinaka last option natin or opportunity natin para maiayos sila. Medyo malaki lang talaga itong dalawang to, pinaka-lubog na yan, pinaka-malalim na siya. Pero at least ang lush pa rin tingnan. Kaya ayos na ayos pa rin. So ngayon dadagdagan na natin siya ng soil sa palibot. Ayan, tapos na tayo. Natanim na natin, nakuha naman natin yung gusto natin o yung nais nating makamit. Ngayon, lilinisin na lang natin yung ating paso at pwede na itong pang display. Gusto ko nga itong iuwi eh. Kaya lang, mahirap itong itakas ngayon dito kay nanay. Kaya patitigilin ko muna dito ng konti. Medyo marami-raming halaman to. And, ayan. Iba talaga pagka white pot. Para sa akin, mas maganda, mas classy or elegant tingnan, lalo na pagka i-display natin sa loob ng bahay. Even plastic lang yan, yung plastic pot na yan, napakarami namang designs. Pwede kayong mamili ng mga designs na magugustuhan ninyo. Mas maganda lang talagang tingnan. Kumbaga ba, minimalist ang datingan pagka white pot ang ginamit. Ayan, okay naman na at makapal at yun nga, lush na siyang tingnan kasi ilan to, 10 individual na halaman na pinagsama-sama natin sa isang rectangular pot. And ito yung parang easiest or fastest way para makapag-display tayo kung talagang gusto natin na mag-display o gawing decoration ng halaman sa ating bahay. Siyempre, mas makapal nga, mas magandang pang-display. And ito, pwede pa naman actually nating dagdagan kung gusto nyo sobrang kapal. Kaya lang, isang inisip ko naman dyan, para meron pang space doon sa mga pagpasibol na mga bagong puno nitong aglo. Kasi mabilis lang to eh. Ito yung isa sa aglo, ito yung isa sa pinakamabilis dumami. Lalo na kapag kapag naibibigay mo yung gusto niya na environment. Ang bilis niyang magkaroon ng panibagong puno. So mabilis siyang kakapal. Kasi sa isang puno, imagine niyo ilan ang naipoprovide na dahon niyan, lalo na kapag healthy. And hindi naman basta-basta nagbabawas ng dahon itong mga Snow White. And then, kung may makikita kayong damage na dahon, cut nyo lang. Yun lang naman yung pinaka-alaga dito na pinaka-maintenance na pwede natin gawin dito sa mga aglo na to. Doon sa mga nagtatanong kung halimbawa, didiligan ba pagkatapos nating i-propagate or i-transfer, i-repat yung mga halaman, eto, didiligan natin kasi hindi masyadong moist lang yung soil niya pero hindi yung basang-basa. Depende pa rin yan doon sa soil na gagamitin nyo kasi may mga pagkakataon na yung soil na magagamit natin is yung nabasa ng ulan o basang-basa talaga. Yun, kahit hindi nyo muna diligin kasi basa na naman yung soil na ginamit nyo. Pero ito, since lang siya, moist lang siya, didiligin natin siya. So, pagkatapos nito, yan, didiligin na natin siya kagad. And ito nga pala yung unang ginawa namin. Ito, si nanay ang gumawa nito. Siya ang nakaisip na ilagay sa rectangular pot yan. Ang ginagawa niya nga lang noon ay single. Pinakailaman ko lang siya. Sabi ko, mas maganda kung dodoblehin nyo para mas makapal tingnan. So, ito yung kanyang finished product. Parang mas makakapal o mas matataas tong na to.
itong aglo na ginamit niya, compare mo dun sa aglong ginamit natin. And ayan, makakapal. Tsaka malalaki na kasi dahon ito, yung ating kinuha, yung maliliit pa. Para hindi naman sila masyadong siksikan dun sa pot. And yun nga lang, yung pasong ginamit niya ay yung color orange, parehas naman ng design. Mas maganda pa rin talaga yung kulay puti. So yun lamang po, dito na po natatapos ang vlog natin for today. And I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.